Pag-study dito sa Rusi, Lungplasan. Salamat kay Sir Imuel sa kanyang management at pag-allow nyo sa amin mga preachers para ipangaral ang salita nyo. Tulungan nyo kami na maintindihan namin ang salita nyo at kayo magabay nawa sa lahat ng aming mapag-usapan. At sana, Panginoon, ay patuloy kayong mapuri at sabi ng salita nyo sa isa at dalawa na mag-usap patungkol sa salita nyo ay kayo nandun sa gitna at kayo ang nawa ang mabigyan ng pasalamat sa lahat ng bagay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, salamat sa Diyos na nakabalik ako muli sa ating pagpupulong at pagsaliksik ng salita ng Panginoon. So, nasa Book of Romans pa rin tayo para sa ating series, bawat Bible study. Hindi natin minamadali ang tawag doon, ang pag-study natin dito dahil una-una, habang buhay pa tayo ay pwede pa naman bisitahan natin ang ibang mga topic. So, nung nakaraan ay nabisitahan natin yung Romans chapter 4. Romans chapter 4 about kay Abraham, kay David. Then, ngayon naman ay bisitahan natin ang Romans chapter 5. Romans chapter 5. So, Romans chapter 5 ay nagsisimula ng salitang therefore. Therefore. So that means ito ay nagbibigay ng tawag doon, konklusyon. Bakit kaya? Dahil sa Romans chapter 4, verse number 24 and 25, nagsabi dito, "But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification." So, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay yun pala ay katwiran natin. Nung naniwala tayo, hindi na tayo makasalanan ang tawag sa atin. Ang turing ng Diyos sa atin ay meron nang na-impute sa atin yung katwiran. Hindi ka na mga katwiran para ikaw ay masabi mong maligtas o anong gagawin mo, kundi sabi ng Biblia, if we believe on Him. So, ang binigay na kondisyon ng Diyos, pananampalataya lang, hindi nagawa. Kasi ginawa ng Panginoong Hesus na, kaya sinabi niya dito, siya ay nai-deliver doon sa cross, doon sa kamatayan, para tayo na makasalanan ay nasa Kanya yung kasalanan natin for our offense. Then, 3 araw, raise again for our justification. So, bakit si Jesus nabuhay muli? Para masabi ng Panginoon na kaya Kaniyang patawarin. Of course, kung hindi siya nabuhay ng muli, ano ang saysay? Wala. Walang saysay yung ginawa niya sa cross. Walang saysay na siya ay kayang pumunta sa impyerno para sa atin kung nasa impyerno pa rin siya ngayon. Wala. Parang, kumbaga, nabangga ka. Nick. Tapos ako, rescue ko. Marami yan sa Facebook or sa mga lahat ng balita. Ngayon, pagpunta ko doon sa iyo, i-rescue kita, habang ako'y nagkumpuni na gano'n sa iyo, nahagip ako ng mga sasakyan. Madami. Hindi lang isa, 2 beses ako makarinig ng balita na habang nire-rescue, pati yung nag-rescue, na-rescue na rin. Gano'n ang sabihin. Ang point dito na bawat taong magsabing mag-rescue ka, of course, out ka sa danger bago ka mag-rescue. O ano bang danger? O kamatayan, impyerno, danger lahat yun. Nabuhay naman muli si Kristo. Ibig sabihin, handa siyang mag-rescue sa iyo at bigyan kanya ng kapatawaran dahil siya na dapat parusahan kasi ang cross kasi is a capital punishment during that time. Kung ikaw makasalanan, pagpako sa cross, cruel death yon. Hindi yon honorable death. Kasi ang death na yon, pinaka-worst na kriminal, more than reclusion or death penalty yan sa panahon natin ngayon. Cross ang kanilang run. So, ibig sabihin, napalagpasan niya yun. Pagdating sa impyerno, the judicial sentence of God daw, na sabi ng Bible, kung titingnan niyo po sa Peter, tingnan niyo po. Pag sinabing impyerno, doon sa Peter chapter 2, 2 Peter 2, verse number 4. 2 Peter 2, verse number 4. Pedro. Pedro. 4.
Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno kung saan sila'y ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng pagbubuo. Tingnan mo yung impyerno. Ibig sabihin, anghel nga lang nagkasala. Ang equal nito, ang kaparusahan nito, pagkasalanan, impyerno agad. Kuha mo na yung judicial sentence ng Diyos. Ano yung capital punishment ng Roman? Crucifixion. Kung ikaw ay death penalty, cross agad. Ang death penalty ni ng Panginoon din, impyerno agad. So, yan, hindi pinalagpas ni Kristo yan. Nung siya ay pumunta sa cross, pumunta sa impyerno, nabuhay namang muli. Ibig sabihin, napagpapatunay na Diyos yan. Wala siyang kasalanan, kasi kung ikaw ay makasalanan, hindi ka nalalabas doon. Patay ka, para bang magulo ka na sa kulungan. Napatunayang wala talaga siyang kasalanan. Dahil hindi naman talaga siya makasalanan. Ginawa lang siyang kasalanan. Kaya natikman lang niya lahat yon. Innocent kumbaga. Na namatay siya, wala siyang kasalanan, sinless Savior, walang iniisang kasalanan ng gawa. Pero para sa atin, yun, para tayo na makasalanan, dinalan niya ang ating kasalanan. Kaya, nabuhay namang muli, sabi ng Panginoon, para tayo mabigyan ng kapatawaran. Yung justification means taking away of guiltiness. Alam niyo po ba na pag sa korte, kung nasa korte ka, isa lang ang desisyon o dalawa lang ang desisyon ng korte, guilty ka or not guilty. So ngayon, si Kristo nabuhay namang muli para ikaw hindi maging guilty. Yun ang point doon. Para kung maniwala ka sa Kanya, hindi ka na guilty. Kasi ang word na justification is a legal term. Na para ikaw hindi na mag-alala kung makulong ka ba, nandyan yung nag-redeem sa'yo. Nandyan yung nagbibigay sa'yo ng pawalang sala. So, sa harapan ng Diyos, you are not guilty. So, yun ang good news. Kaya verse number 5, Romans chapter 5, verse number 1, conclusion na siya. Paano nakuha mo yung paano mo nakuha yung katwiran na yon at napawalang sala ka? Dahil sa nanampalataya ka. Yan. Therefore, being justified by faith. So, hindi sa gawa tayo mapawalang sala. Sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sinong gawa at kaninong gawa lang ang tayo magbase? Sa gawa ni Kristo, hindi gawa natin. Kaya sabi niya, after nung manampalataya ka, ano ang resulta? We have peace with God. Ano ang Tagalog niyan, Brother Dominic? We have peace with God. Kaya ugnayan sa Diyos. Ugnayan sa Diyos. Ito, kapanatagan. Sa iyo, anong Tagalog mo? Sir? Anong chapter? Romans 5 verse 1. Ano po? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sunod. Meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Okay, mapayapa ito. Ito, kapanatagan. Ito naman ay kaugnay. Okay? Maganda ang mga meaning nila. Ibig sabihin, nanumbalik muli. Na dating kaaway ng Diyos, na dating dapat ikulong dahil guilty, pero nagugnay. May kaugnayan at dito, pinakapunto, mapayapa. Hindi na sila kaaway sa Diyos. Hindi na tayo kaaway sa Diyos. Na dapat tayo makulong at parusahan, hindi na. Dahil ang nangyari sa atin, tayo ay naniwala lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus. Meron na tayong kapanatagan, kaugnayan, at kapayapaan. So, ibig sabihin sa English, peace with God. So, meron din sabi ng Bible, peace of God. Ano kaibahan nila? Pag sinabing peace with God, is posisyon mo yon, mapalangit ang kaluluwa mo, hindi na may impyerno. So, nasa earth ka pa, nag-work ka pa sa Rusi, ako nag-work din ako sa araw-araw. Ano naman ang gagawin natin pag tayo maguguluhan sa isip bilang anak ng Diyos? Hingi ka ng peace of God. Ano kaibahan ng peace of God at peace of mind? Ang peace of mind, galing lang sa mind. Pag kayo organize ang iyong trabaho, wala ka nang isiping magulo. Kung magulo isip mo. Pero kani, organize trabaho, after Bible study, marami kang isipin. Ito yung gagawin ko, number 1. Number 2, kung organize lahat, peace of mind ang result. What if kung masisira yon, ma-disorder yung mga arrangement mo? Kasi ina-arrange natin yung mga bagay-bagay, nawala yung tornilyo, hindi na maikabit uli, mahal pa naman, o mga ganon. Hindi, magulo ang isip mo, peace of mind ang tawag doon. Nabase lang sa situation kung paano mo ginawa. Kung may pera ka, peace. Peace yun. Medyo okay yun. Pero kung wala pera, may
maningil, ay, gulo. Parang customer yun, di ba? Nagugulo ang isip nila, saan ako babayad dito? So, ang peace of mind, magbase lang sa situation. Any situation in life. Pero ang peace of God is a steady foundation. Ibig sabihin, pag ikaw manalangin, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang pumunta ka sa Mindoro, namatayan yung kaniyang mama, Sister Cindy, yung pinuntahan namin. Parang mama na rin namin yun kasi 2013, every year kami pupunta doon. Parang ang second home namin, nung pumunta ako ng Luzon, ang bahay namin is Metro Manila. Dati, hindi pa na kami dito. Tapos, ang aming pastor, taga Mindoro. Kaya pag sinabing, Mindoro tayo, ayaw, Mindoro. Side swing sa Puerto Galera. Ganun lang kami. Mindoro, Baco, Puerto. Ganun lang kami doon. So, parang naging mama, second home na namin yun, ay namatay. So, naguguluhan ang isip minsan, di ba? Peace of mind, nawawala. Kasi mamimiss niya ang mama niya. So, ano ang hihilingin ng tao pagka siya bilang anak ng Diyos, tagalangit siya, anong hihilingin niya? Hindi peace with God. Yung panampalataya ng Diyos na hindi ka na makasalanan. Kundi, ang hilingin mo, kapayapaan sa isip. Nasa Philippians, tingnan nyo, Philippians 4, verse number 9. Philippians 4, verse number 9 or 6. 6 pala. Okay. 6. Philippians 4, verse number 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay. Pwede mo ulitin si Limuel yung verse 1 kanina, Romans 5:1. Kasi ito ang pananampalataya ng Diyos, ng ginamit. Ibalik ka doon sa Romans 5:1 sa iyo. 5:1. Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Yun, mapayapang relasyon sa Diyos. Sa Maganda. pamamagitan ng ating Panginoon Okay na. Kristo. So, anong kaibahan nila? Mapayapang relasyon sa Diyos at kapayapaan ng Diyos. So, nakuha niyo po? Ang kaibahan niya. Ang mapayapang relasyon sa Diyos, yun yung conjunction na with. Ibig sabihin, hindi ka nakaaway sa Diyos. Hindi ka na mapa-impyerno, kumbaga. Ikaw na ngayon ay mapalangit ng kaluluwa mo. Hindi dahil na gumawa ka, hindi dahil membro ka sa isang relihiyon, kundi nanampalataya ka lang. Deklara ng Biblia yan. Walang makapagsino yan. Merong magsabing patayin kita dyan. Maraming tao doon sa dark ages. Now, why you say you are saved? Na ang basis namin work. Maraming tao. Dahil mga tawag doon, tawag Bloody Mary, ang pinapatay Kristiyano talaga. Yun. No, we only believe the scripture. That the scripture says, we will be justified by faith. Ay, hindi, pwede yan. Yun, pinapatay yung mga tao. Dahil, ang tawag doon, persecution, dark ages. Pinapakain sa leon, sinusunog. So, bakit? They stand alone that sola fide, only faith. Sola gratia, only grace. Sola Christe, only Christ. And sola scriptura, only the Bible. Because of that, they die. Ibig sabihin, ano ngayon ang pananampalataya sa relasyon sa Diyos? Peace with God. Bakit ka papalangit ang kaluluwa at hindi mo na magdadalawang isip na nandun ka na, may lugar ka na doon, handa ng Panginoon at hindi ka na mapunta doon sa impyerno dahil sa Biblia. Sola Scriptura. At sino ang sinanampalatayan mo? Sola Christe, si Jesus Christ lang. Paano mo nakuha siya? Sola fide, means faith lang. Wala na ang iba. Nanampalataya ka, yun na, wala ka na. Ang relasyon mo, kaibigan, anak, papayapa na ang relasyon mo sa Diyos. Pero habang nasa earth ka pa, yun yung kailangan mo. Yun yung, huwag kang mabalisa sa isip. Papagibasa nga sa Tagalog niyo po. Babasa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong bagay sa halip ng hangin. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Salamat. Ano pag-apply sa panalangin na may pasasalamat? Alam mo kung paano ito magiging mapayapa ang isip mo. Halimbawa, may problema ka, Sir Dominic. Paano ka magiging
applicable ang next verse, yung verse 7, na payapa ng Diyos. Galing sa Diyos yun Kung ganito ang panalangin mo, Panginoon, medyo madami akong binayaran ngayon. Kulang pa. Alam ko naman na mag-alala si Mrs. Mga ganon, di ba? Lalo na pamilyadong tao. Panginoon, kahit man magkulang ako, ito yung laman ng iyong panalangin. Kasi panalangin nga sa isip at saka sa puso. Kahit hindi ka nagsasalita, habang nagtatrabaho ka, nag-isip ka sa mga tulong ng Diyos, Lord. Habang nagtatrabaho ka, kasi ang pagpanalangin, hindi yan sa bibig lang Sa puso talaga yan. Kung anong iniisip mo, then sa Diyos ka nag-isip. Panginoon, alam ko naman na kulang ang mga bagay-bagay na nasa akin. Pero alam mo, Panginoon, salamat ako na hindi ka nagkulang. Di ba? Unang-una, niligtas mo ako. Hindi na ako mapa-impyerno. Dahil naniwala lang ako sa anak mo, Panginoon. Na siya'y namatay para sa kasalanan ko, nalibing na buhay. So kahit kulang man ang mga bagay-bagay na pisikal, pero temporaryo lang ako dito, Panginoon. So sana ma-explain ko ito sa aking wife, na minsan ay hinihingan ako ng panggastos, pero minsan hindi ako makabigay sa kanya ng may extra. Ikaw nang bahala sa akin. Yun, kung mo, nagpasalamat ka, mas, ano nga yun? Tagalog, labaw sa lahat higit sa lahat, sige, Bisaya kasi labaw sa lahat higit sa lahat na merong provision ang Diyos na hindi kayang mabili ng pera. Yun yung sinabing panalangin na may pasasalamat. Ngayon, pag nagpasalamat ka na, anong resulta? Payapa sa isip. Uwi mo, payapa ka na. Halimbawa naman, nabangga ka. Ito na lang, example, nabangga ka ulit. Nung nabangga ka, ano ang magiging buwan mo? Isipin mo, una, sakit. Pangalawa, gastos. Or ikaw pang nakabangga, halimbawa. So, ano bang isipin mo para mapayapa ang isip mo? So, ang mapayapa ang isip mo, Lord, hindi ko talaga ikalaing mangyari ito kasi aksidente. Alam ko naman, Panginoon, na alam mo lahat ang bagay-bagay. Tingnan mo, at pinasalamatan kita, unang-una, hindi ako nasaktan ng lubos. Diba? May papasalamat lahat. At sana, Lord, kung meron man itong mga gastusin, mga ganun, alam ko naman na hindi kayo mang-iiwan sa akin. Then, may pasalamat. So, ang maging resulta sa verse 7, payapa pa rin. Lahat ng bagay, pati si Samuel, pag maraming isipin yan sa buhay. So, paano ma-apply yung habang nasa lupa ka pa, na mapayapa ang isip mo? Kasi minsan nawawala yun Ang kaibahan ng Romans 5:1, Brother Limuel, at Philippians 4 verse 7 is, ang Romans 5:1 hindi nawawala. Kahit nagkakasala ka, hindi nawawala. Ang tawag ng posisyon mo, fixed na yan. Papalangit ka na. Pero yung Philippians 4 verse 7, nawawala yun. Bakit? Kinakalimutan mo Una, hindi ka nananalangin. Kung nananalangin ka, may pagbagutbot. Yung Tagalog-butbot. Yung murmur. Complain. Ano ba ito, Lord? Ganon, di ba? Naiinis ka. Ano ba ito? Totoo ka bang Diyos? Sinisi mo pa ang Diyos. Ang resulta niyan, hindi mo makuha yung peace of God, yung kanina. Nakuha mo ang punto? Kaya yung kapayapaan na yan, siya si Kristo. Una, nakuha mo siya by faith. Pangalawa, ipamuhay mo siya. Ipamuhay mo siya. Na, kumbaga si Kristo hindi nang iwan. Kaluluwa mo nga, iniligtas How much more sa katawan mo? How much more sa pera mo? How much more sa even kamatayan mo? At sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Paul. Ito, last verse kasi tapos na tayo. Gusto ko na dito na tayo magtapos at para din na kunting-kunting bagay. Look at Philippians 4. Tingnan mo yung kapayapaan na sample po ito sa buhay ni Apostol Pablo. Kung paano sila namuhay bilang mananampalataya ni Kristo. Philippians 4, verse number last, yung I can do all things through Christ which strengtheneth me. 13. Then tuloy na hanggang 17. Para Tagalog, maganda yan sa Tagalog. 14. Sige. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas nakakaloob sa akin ni Kristo. 14. Kayat man, kinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. 15. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang Iglesia ang tumulong sa aking mga pangangailangan ng umalis ako sa Macedonia. Kung ako'y nasisimula pa lamang sa pangangaral ng mga balita.
Thessalonica na makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng ulo. 17. Hindi sa pong laging tumanggap ang mga kaloob, kundi na isto ay matanggap kayo ng masagalang natipan. So, tuloy mo. Verse number next. 18. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin sa hatid niya. Kay Paprodito, ang mga ito ay tulad ng pagpapamandog sa Diyos, pang-aalay na katanggap-tanggap at kaluluhan sa Kanya. Okay. Tingnan mo hanapin mo yung verse sa 12 pala, bro. Verse 12. Okay, basa. Well, naranasan ko na ang pagkikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. O ang managana o ang maghirap. Yun. Kuha mo. Yun pala ang verse nating basahin bago sa verse 13. Kaya kaya kong gawin ang lahat dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Yan ang point doon. Ang sabihin, may kapayapaan ka kahit magutom, may kapayapaan ka kahit mabusog. Ganon ang point ni Pablo. No? So kahit may sakit, may kapayapaan. Kahit may okay, healthy, may kapayapaan. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay, may kapayapaan ka. Bakit? Unang-una, yun ang point niya kanina. Ipanalangin at ihiling mo lang sa Diyos yun. Halimbawa, nagutom na si Paul. Lord, alam ko naman na hindi niyo ako papabayaan. Kung oras ko na. Pero ngayon ay nagutom. So, isang araw may kumatok sa preso or presuhan. O Paul, may dalaw ka. Saan yan? Galing yan sa mga Philippians. Hindi ko nga nabisita sila. Ba't sila yung nagpadala sa akin? Kaya yun ang point niya kanina. Na pag sinabing pagbibigay, kayo lang talagang minamanmanan niyo ako kung saan ako. Kumbaga, wala pang cellphone wala pang chat messenger, na nag-selfie si Paul or whatever call, wala. Pero minamanmanan nila, parang nag-spy out sila, nag-ganang search sila na, saan ba si Paul ngayon? Nakulong. Saan ba sa kulungan? Ipapadala natin to. Hindi alam ni Paul, ha? At hindi nga siya nanghingi. Yan ang point niya. Hindi ako nanghingi. Pero, grabe ang pagmamahal niyo. Kaya ibalik nawa ng Diyos, suplayan niyo na nawa kayo ng Diyos. Paano po? Ganon ang point ng buhay. Bilang Kristiyano, marami tayong gagawin habang nasa earth pa. Ay trabaho tayo. Pero alam mong buhay ni Paul, kahit pa man magutom o mabusog, merong kapayapaan pa rin. Dahil una, hindi mo tayo tagalupa. Tagalangit tayo. Yun ang gusto ni Pablo na iba. Pablo. So, salamat. Ano nga yung peace with God? Kapayapaan sa relasyon sa Diyos. Nakuha mo yon nung nanampalataya ka. Ang kaluluwa mo palangit na. Hindi ka na guilty, hindi ka na ikulong sa impyerno, gaya ng mga anghel na nagkasala, impyerno agad. Tayo, papalangit na, langit na bayan, nag-aantay sa atin. Ngayon, habang nasa lupa pa, marami pang tungkulin sa trabaho, sa pamilya, di ba? Marami pang isipin. So, ang gagawin natin is manalangin. Lord, tulungan mo ako. May mga pangailangan ako, Lord. Tingnan mo, nung nanalangin siya, nung kanina, Philippians 2 yun. 4 yun, verse number 7, di ba? Same chapter, sinagot agad. Natok agad si mga Philippian. Paul, sabi ng sundalo, may dalaw ka o may pagkain dito, ang sarap. Pahingi naman, sabi ng sundalo. So, madami siyang goods na natanggap. Di ba? Kung sa panahon ngayon, either Gcash man or support man, di ba? Para maputustusan niya araw-araw. Magamit niya. So, yung dalawang kapayapaan. Una, kapayapaan na hindi mabili ng pera, hindi kayang gagawin, nanampalataya lang tayo sa ginawa ni Kristo. Romans 5:1. Namatay si Kristo, nalibing na buhay para sa ating kapayapaan, nakarelasyon tayo sa Diyos na nating kaaway, ngayon relasyon na tayo sa Diyos. Ngayon naman, naugnay na tayo sa Diyos. Ngayon naman, habang nasa lupa pa tayo, ipanalangin natin yan. Amen? Let us pray continually na, Lord, help us. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa kapayapaan na may ugnayan na kami sa inyo dahil nampalataya lang kami, hindi kami gumawa. Dahil sa inyong salita nagsabi, wala na kaming ibang hanapin na ebidensya. Kahit sino mang mag-accuse sa amin na kahambugan or kayabangan, hindi ito kayabangan, Panginoon. Kasi hindi base sa aming gawa kami maligtas or kami naligtas, kundi kami lamang ay nanampalataya. Therefore, we are being justified by faith
We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa inyong anak na si Jesucristo. At yun ang aming pinasalamatan dahil may kaugnayan na tayo. May relasyon na bilang anak nyo, bilang ligtas, bilang santo, bilang hindi na makasalanan. Pero sa buhay na ito, kailangan namin, Lord, araw-araw na manalangin at manghingi ng tulong, gabay, lahat-lahat ng trabaho namin ginagawa. Kailangan ng wisdom, kailangan po ng guidance. Lord, tulungan niyo po bawat isa. I know, mahirap man minsan ang mga bagay-bagay inaharap namin, pero nandyan kayo nangako na kung kayo may hihiling lamang mangyari sa amin na katulad na nangyari kay Pablo, na isang araw may provision agad. Pero kahit wala man, magutom man siya, naranasan na niya. May payapa pa rin ang kanyang loob, mapayapa na pa rin ang kanyang isipan. Nawa, Lord, ang yung mindset na yan, yung kaisipan na yan, ma-share namin sa aming kakilala, kamag-anak, kapamilya, or anyone. Kasi minsan marami pong nagkaproblema sa buhay, wala pa silang Kristo. Yun ang number one, nasi-solve nila. At pangalawa, Panginoon, kung may Kristo na sila, ay nawa ito ay ipamuhay namin sa bawat araw. Thank you sa lahat. Thank you sa aming pagbabalik muli para mapag-usapan ng inyong salita. Kahit konting sandali ay na puri kayo, nabigyan kayo ng pasalamat dahil kayo ay buti sa amin. Thank you at kayo pong magabay sa lahat ng trabaho. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless po everyone. Thank you at salamat sa Diyos. Mga brethren.